sa buhay ko, sa puso ko, itaas kita sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Minsan pa, hallelujah, sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Hallelujah. Itaas natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Let us worship God today. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah to God. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah! 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 Come on, itaas natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Purihin ka, Panginoon Jesus! Hallelujah! Dakila ka, Panginoon! Hallelujah! Maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Amen. Alam mo ba kung bakit ako naglilingkod? Sabihin mo. Hallelujah. Alam mo ba kung bakit ako naglilingkod? Sabihin mo. Dahil mabuti ang Diyos. Hallelujah. Totoong may kaaway. Totoong may problema. Pero totoo din na mabuti ang Diyos, mga kapatid. Amen! Alam niyo ba sa kabutihan ng Diyos, marami pa siyang gagawin, mga kapatid. Mabuti ang Diyos! Praise God! Hallelujah! Ngitian mo yung katabi mo, mga kapatid. Ngitian mo. Sige, ngitian mo. Hallelujah! Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Amen. Hindi dahil may karamdaman ka. Hallelujah. Gagaling ka dahil mabuti ang Diyos. Hindi dahil may problema ka. Mabuti ang Diyos. Maayos ang lahat, mga kapatid. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Wala ko ibang maalala. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Praise God. Salamat sa araw na ito, mga kapatid. Amen. Masaya tayo na nagkita-kita, mga kapatid. Salamat, nakita ko ulit si Brother Darwin. Praise God. Amen. Mamaya, sharean kita bago ka uwi. Mamaya. At kailangan mong marinig ang salita ng Diyos na makatulong sa atin personally. Dahil may mensahe na para sa lahat. Pero kailangan marinig natin yung mensahe na personal ng Panginoon para sa atin. Amen. Salamat sa Panginoong Diyos. Amen. At si Brother Richard, dahan-dahan nang gumagaling, mga kapatid. Ha? Dati inaalalayan yan eh. Inaalalayan yan, mga kapatid. Dati pag nagsasalita ka, hindi kita maintindihan, di ba? Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid. Mabuti ang Diyos. Amen. Dinala niyo yung nanay niya pa. Napag-praise na rin, mga kapatid. Higit sa lahat, salamat sa Panginoon. Nandito yung mga kapatid natin at kaibigan sa Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoong Diyos. Nawa lahat tayo ay mapagpala. Nawa lahat tayo ay katagpuin ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Dahil siya lang ang tiyak na nakakaalam ng ating mga pangangailangan. Amen. Amen. Hindi ko alam kung nagkataon itong mensahe ng Panginoon na
dala-dala ko ngayon dahil hindi ko naman alam na darating sila. Pero ito marahil ay pagkakataon na marinig natin mga kapatid at mapaalalahanan kung sino tayo. Kailangan alam natin kung sino tayo. Kaya sa inyo, hindi ko alam, hindi nyo sinabi na pupunta kayo dito, pero alam ng Diyos ang mensahe na kailangan natin lahat. Purihin ang Panginoong Diyos. Amen. Praise God. So sa ating mga Biblia, ngayong August 10, ang salita ng Panginoon nating pag-aaralan. Bago ko basahin yung main text, gusto kong basahin sa Luke chapter 9, verse 1 and 2, at yung Matthew 13, verse 38. Pero ang main text natin ay nasa Philippians chapter 3. Okay? Purihin ang Panginoong Diyos. Parang mas masaya kayo pag umuulan, ha? Malungkot kayo dahil ako yung mainitan. Yung mga naka-long sleeve yung mainitan. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, nakita nyo na mga kapatid, Luke chapter 9, verse 1 and 2. And then in Matthew chapter 13, verse 38. Ang main text natin ay nasa Philippians chapter number 3. Okay? So makinig tayo mga kapatid, ganito ang pagkabasa ng salita ng Panginoon ngayong August 10, 2025. Ang salita ng Panginoon ay nagsasabi, Then He called His 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases. Verse 2. And He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. And then in Matthew 13, verse 38, it says, The field is the world. The good seed are the children of the kingdom. But the tares are the children of the wicked one. Amen. As we lay the foundation, I would like to read now the main text in Philippians chapter 3, verse 20. Amen. Kailangan tanggapin natin ito mga kapatid dahil marami ang mananampalataya hindi nauunawaan ito. But may the Lord speak to us today kung sino tayo simula nang tayo'y tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Amen. Nung tumanggap tayo sa Panginoon, hindi relihiyon ang tinanggap natin mga kapatid. Paalalahanan nawa tayo ng Diyos kung sino tayo sa umagang ito. Philippians 3:20 says, But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Ilocano, ngam datayo, baga tayo man datayo, baga tayo tayo may minsan datayo, makipag-ili tayo sa bilangin. Kahit sigagagar tayo na adunay, itiyaay, timangisalakan kada tayo, nga agyapo sa bilangit ni Apo Jesucristo. Sa Tagalog mga kapatid, mamamayan tayo ng langit. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid, sa araw na ito. Hindi tayo dapat malungkot, mga kapatid. Hallelujah! Hindi tayo dapat naawa sa sarili natin. Purihin ang Diyos.
Hallelujah! Habang hinahanda natin ang ating mga puso, nais kong hilingin na tayong lahat ay taimtim na dumalangin sa Panginoon. At hilingin nating lahat maminsan-minsan pa ang tinig ng Panginoong Diyos habang ako'y nangangaral na ang mabuting pastor nawa ang marinig ninyo, walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo manalangin mga kapatid, hilingin natin ang ating kaibigan mga kapatid na siyang manalangin. Pastor, shall we pray? Praise God. Hallelujah. Praise God, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal naming Panginoong Jesucristo. Karapat-dapat ang lahat ng papuri at pagsamba, Panginoong Diyos. Ikaw ang nangako sa amin ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pagtalima ng iyong Ebanghelyo, Panginoon. Lord God, nabasa na po, Panginoong Diyos, ang iyong banal na salita, Panginoon, na siya naming pag-uusapan, papakinggan, at siya naming taraon, ikararwat tumunggal may sa katakalikat. Nawa po, mikay kaapo, Diyos, nga si kangarot kinang lukat, kadagay pa nakaawat, ni ganang sandan nga sason, ket ipagayapami su apo Diyos ti matungpal, ket iadipan mo usaren iso na ipagayapami, usaren iso naman, nga daan ko pa nakabalik na sandan nga Espiritu kadagpatang, itanyaman Diyos na kayat mo apo Diyos, na marigamit tumunggal may sa kadakami, saan nga apo ti kayat mi, no dikat apo Diyos, ipagkasakulan mi ken kayat mo apo nga mangigmi, dahil ti apo agundaway, ket anyaman ti aramid ti kabusor, si kaapo ti mangtubnar, ket alawen apo ti manlegi apo Dios, dawaten mi ken kay tinagan mo apo Jesucristo. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Bago kayo makaupo, ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay nagsasabing, people of the kingdom. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, people of the kingdom. God bless you, mga kapatid. We are the people of the kingdom. Mga kapatid, purihin ang Panginoong Diyos. God bless you. Mabaling kayo ang pagawin. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. People of the kingdom. Gusto kong ipakita, mga kapatid, sa umagang ito, sa tulong ng Panginoon, na hindi lamang iisa ang kaharian. In fact, in Revelation chapter 11, verse 15, ay pinakita na ng Panginoon, ito yung mangyayari pa lang ha, hindi pa nangyari ito. Na ang sabi doon, mga kapatid, the seven angels sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms, marami ano? The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Gusto kong ipakita, mga kapatid, na hindi lamang kaharian ng Panginoon ang mayroong kaharian. Okay? Ang mundong ito ay binumuo rin ng maraming kaharian. Kaya nga ang paalala sa atin sa Ephesians chapter 2, wherein in time past, mga kapatid, kaya salamat sa Panginoon na tayo ay tinawag ng Panginoon dahil noon, in time past, all of you walk according to the course of this world. Mayroong daanan ang sanglibutan, may sinusunod ang sanglibutan na ang karamihang mga tao ay mahirap tumanggi, mga kapatid. According to the prince of the power of the air, and the spirit that now works in the children of disobedience, among whom also we all had our conversations in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind,
and were by nature the children of wrath, even as to others. Na ang Biblia ay nagtuturo na mayroong kaharian sa mundong ito, na ang tao na pinanganak sa mundong ito ay mahirap tanggihan. Kaya nga pansinin ninyo kung ano ang uso, kung anong nakikita, kung anong nakita, yun ang ginagaya dahil mayroong daanan, mayroong direksyon, may kaharian. Ang sanglibutang ito, mga kapatid, na sinusunod. Na ang totoo, mga kapatid, ang tunay na kaharian ay iisa lamang, walang iba sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Pero sa galing ng kaaway ay gagawa siya ng kaharian. Nabubulagi ng mga tao na parang meron pang mas magandang pamumuno, may mas maganda pang buhay na may aalok kaysa sa kaharian ng Panginoon. Kaya ngayon, sa panahon natin, mga kapatid, nagbaligtad na. Mas mahirap nang tanggapin ng tao ang kaharian ng Diyos dahil nasanay na ang tao. Kaya yung binasa natin, nasanay na ang tao. We are used to it. Anong Ilocano ng nasanay na, mga kapatid? Nasanay na ang tao na gawin ang gusto niya, sundin ang gusto niya, gawin ang gusto ng sarili, mga kapatid, at hindi ang gusto ng hari, mga kapatid, na siyang mabuti sa buhay natin. Kaya nga, mga kapatid, dumating yung hari, ang ating Panginoong Jesucristo, Brother Darwin. Dumating siya dito at ang sinabi niya, dahil iba na talaga ang direksyon ng tao. Meron na tayong kanya-kanyang ginagawang Panginoon at hari sa ating mga buhay. Minsan pa tayo mismo ang ginagawa nating hari ng ating mga sarili. Kaya ang sabi ng Panginoon, dahil nakalihis na tayo ng kaharian, ang sabi niya sa John chapter 3, Jesus replied, "Verily I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Kaya ang sabi ng Panginoong Diyos, pagkatapos ng ipanganak sa mundong ito, kailangan mo ulit ipanganak ulit, mga kapatid, dahil yung unang kapanganakan natin ay meron na tayong kinilalang hari. Meron na tayong rule na sinusunod. Meron na tayong nakasanayang buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi tayo pwede sa kaharian ng Panginoon kung dito lang tayo pinanganak. Sabihin mo sa katabi mo, ilang beses ka na bang pinanganak? Brother Darwin, napapaligiran ka namin ngayon. Ikaw mo lang, yung nag-iisa dito na ngayon isang palang pinanganak, mga kapatid. Yung mga katabi mo, lahat kami dito, 2 beses nang pinanganak. Dahil dito ng unang pinanganak na laman ay mayroong direksyon, mga kapatid, may rule sa kapahamakan ng dulo. Ang pangalawang kapanganakan ay ito yung kapanganakan sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, na kung saan pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo ay meron na tayong karapatan na pumasok sa kaharian ng Panginoong Diyos. What I'm trying to say in this, sinasabi ko ito, mga kapatid, na hindi lahat ng tao ay makapasok sa kaharian ng Panginoon. Kung minsan ka lang pinanganak. Ay mamaya, mag-usap tayo, Brother Darwin, gusto ka naming tulungan. Dahil pag dito ka lang pinanganak sa mundo, yung laman na yan, yung makasalanang laman na yan, ay magtutulak sa atin sa kapahamakan. At yung taong pinanganak ulit, mga kapatid, hallelujah, ay magkakaroon na ng karapatan sa kaharian ng Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung hindi ka ipapanganak ulit, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Bakit kayo pumapalakpak? Dito kayo pumalakpak, balik na rin natin. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay pinanganak ulit, makikita mo ang kaharian ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kaya wala tayong pakialam sa sanglibutan. Ang mahalaga, makikita natin ang kaharian
ng Panginoon. Purihin ang Diyos! Hallelujah! Kaya nga, ang utos niya, kung lahat ng tao ay papasok sa kaharian ng Panginoon, tingnan yung utos ng Panginoon sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. Dahil ang tao, sabi ng Panginoon, bago verse 33, ang tao daw ang hinahanap ay damit, pagkain, kailangan ng tao. Yun na ang totoo. Nung wala pa tayo kay Kristo, ang hinahanap natin, yung pangangailangan ng laman. Pwede ka bang diretsuhin kayo mga kapatid? Nung wala pa tayo kay Kristo, wala ka tayo sa simbahan eh. Nagtatrabaho tayo dahil double pay pag Sunday. Pero ang sabi ng Biblia, hindi yun ang pinag-uusapan sa buhay. Hindi ang damit, hindi ang pagkain, hindi ang pangangailangan, mga kapatid. Kung hindi dapat, sabi ng Panginoon, ang hanapin natin ay ang kaharian ng Panginoon. Amen! Anong ibig sabihin? Ang gusto ng Panginoon ay hindi lamang tayo dito mabuhay. Ang ibig sabihin, mayroong kaharian na naghihintay sa mga tao kung hahanapin natin ang kaharian ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, hindi niyo ba alam na alam ng tatay na alam niyang kailangan niyo ng pagkain? Hindi niyo ba alam ng Diyos na kailangan niyo ng damit? Tirahan, lahat ng hindi niyo ba alam na alam ng Diyos yan? Alam ng Diyos, mga kapatid. Pero pag yun na lang ang umiikot sa kaisipan ng tao, at mamamatay din lang siyang walang uuwian, nakakalungkot. Na kung malalaman lamang ng tao, mayroon palang kaharian ng Diyos na hindi niya pinagdadamot, at kung saan naghihintay pala ang kaharian ng Diyos na masampungan ng mga tao. Kapatid at kaibigan, meron ako magandang balita sa umagang ito. Hallelujah! Hindi tayo naliligaw sa kaharian ng Panginoon. Nandito tayo sa daan na kung saan masusumpungan natin ang kaharian ng Diyos. Kapatid, oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Lahat ng pinanganak sa kaharian. Hallelujah! Tayo magpurit, magsaya. Salamat sa Diyos. Kung wala man tayong pag-asa sa mundo nito, kung wala man tayong magandang buhay sa mundo nito, at least sa kaharian ng Diyos ay merong magandang buhay na naghihintay sa atin. Hindi pwedeng malungkot dito, mga kapatid. Amen. Ulitin ko, hindi pwedeng malungkot dito. Mayroong pag-asa na pupuntahan. Sabihin ko sa kapatid mo, may pag-asa tayong pupuntahan. Papurihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Gusto ko ngayong umaga dito mamahalin niyo ang kaharian ng Diyos. At gagawin kong magagawa ko para ipaunawa sa inyo na walang kawawa sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Dahil sa kaharian ng Diyos, makinig kayo, iisa lang ang naghahari. Sa kaharian ng Diyos, iisa lamang ang dapat masunod. Mamaya maintindihan ninyo kung bakit maganda itong sinasabi ko. Sa kaharian ng Diyos, ito nakakalungkot sa iba, may rules, mga kapatid. Hindi pwedeng may hari, may kaharian na walang kautusan, mga kapatid. Hindi po pwedeng mangyayari yun. Amen. Ay ito yung ayaw ng iba, ako nakarugtat tayo, nasanay ka Naawan ti sursurutan.
Wala kang pakialam, mga kapatid, nasanay na tayo sa buhay na ganon. Na yun ang gusto ng kaaway. Mailigaw, mga kapatid, sa kalooban ng Diyos. Na itong mga utos at rules ng Panginoon ay hindi para sa Kanya, kung hindi para sa atin. Ulitin ko, mga kapatid, yung pinapagawa sa iyo ng Diyos ay hindi para sa Kanya. Dahil kahit walang tao, Brother Joseph, ang Diyos ay Diyos pa rin. Hindi na dadagdagan yung pagka-Diyos niya pag sumusunod tayo. Hindi na dadagdagan ang kanyang kaluwalhatian pag sumusunod tayo, mga kapatid. Pero pag sumusunod tayo sa utos ng Panginoon, naaayos yung buhay natin, nabibindisyonan tayo, natutulungan tayo ng Panginoon. Kaya ang pagsunod sa utos ng Panginoon ay para sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sumunod tayo sa Panginoon. O, para sa atin yan, mga kapatid. Kaya yakapin natin yan. Ang pagsunod sa salita ng Panginoon ay proteksyon sa buhay natin. Kailan napahamak ang tao nung hindi sila sumunod sa Panginoon? Kaya ngayon, binabalik ng Panginoon, mga kapatid, nung naligaw na tayo ng kaaway, ngayon, binabalik niyang mga tao, mga anak, you need to be a people of the kingdom. Bumalik kayo sa kaharian ng Panginoon dahil sa kaharian ng Panginoon, iisa lang ang nasusunod. Merong mga utos, pero hindi para sa hari ang mga utos, kung hindi para sa mga sumusunod. Sa kaharian, mga kapatid, walang kapangyarihan ng kaaway. Sa kaharian, walang may karamdaman doon. Sa kaharian, walang may problema doon. Kaya, kailangan nating pagsumikapan na mabuhay, manatili, at manahan sa kaharian ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Yung malakas na palakpak sa Diyos. Hallelujah! Ulitin ko. Ngayon, kailangan mong tanggapin at mahalin ang kaharian ng Diyos. Dahil nung pinasimulan ng Panginoon ang government, siya, sa Kanya nagsimulang government. Pag nakikinig kayo ng mga hearing ng mga senador, pag nakikinig kayo ng mga hearing, binabase talaga, nakabase. Hindi man Biblia mismo, pero it sounds like the Bible. If you are familiar with the Bible, doon sila bumabase dahil ang pinagmulan ng gobyerno ay ang Panginoon. Amen. Na mayroong mga sangkap na bawat departments ay mayroong trabaho. Iba-iba, sa tribo pa lang, iba-iba ang mga trabaho, mga kapatid. Kaya, I would like to insist this. Pipilitin ko kayo na mahalin at tanggapin ang rules at kaharian ng Panginoon. Bakit? Ulitin ko, sa kaharian ng Panginoon, iisa lang ang nagro-rule. Sa kaharian ng Panginoon, ang batas ay hindi lamang para sa mayaman, kung hindi ang batas ay para sa mga sumusunod upang mapagpana ang kanilang mga buhay. Purihin ang Diyos. Ito sa mga taong naghahanap ng patas, mga taong magagaling, mga kapatid, naghahanap ng patas, dito kayo sa kaharian ng Panginoon. Patas talaga dito. Walang pakialam ang batas ng Diyos kung ikaw ay mayaman at mahirap. Walang pakialam ang Diyos, mga kapatid, kung sino tayo. Eh, yun ang maganda. Ang maganda ay manahan tayo sa rule ng Panginoon na patas. Shall we say praise the Lord? Kaya nung pinasimulan ng Panginoon yung government, ayoko sanang sumigaw pero napapasigaw talaga ako. Gusto ko lang sana magturo Nung pinasimulan ng Panginoon yung government, ang ganda. Kaya ginaya ng tao, inang. Ginaya ng tao. At ngayon, meron akong listahan dito ng types of governments.
O yung iba sa inyo, familiar sa inyo ito mga kapatid, makinig kayong lahat. Na ito ay tinatag ng mga tao to cater the needs of the people. So yung mga tao ay nag-isip ng panibagong government para yung gusto mo, yung gusto ko ay siyang mangyari. Sounds good, di ba mga kapatid? Sounds good dahil parang wala nang ibang Panginoon, mga kapatid. Ito yung various governments, mga kapatid, na na-enlist ko dito. Yung monarchy. Ayan, naririnig nyo yan. Monarchy. Oligarchy. Republic. Ayan, tayo ay nasa Republic of the Philippines. Hindi si Lord ang nakaisip yan, Brother Joseph. Okay? Aristocracy, totalitarianism, and ito, familiar sa ating lahat ito, yung term na at least nakapasok pa rin dito yung republic, yung democracy. Ang pinakadelikado mga kapatid, yung democracy. Nung inaral ko, Brother Darwin, saan ba nagsimula itong democracy? Kung sana galing sa langit, kung sana galing sa pangangaral ng lingkod ng Panginoon, magandang yakapin dahil ang democracy, ang nasusunod, makinig kayong lahat, ay yung tinig ng mga tao. Kaya mga tao ang pipili, mga tao ang mag-aprobahan. Actually, mga kapatid, kahit pinili na ng tao na ibutos, pag nagkaisa yung mga tao, pwede ka pa rin nilang tanggalin. Kaya ang kapangyarihan ay nasa mga tao. Amen! At nung sinerge ko, saan ba galing yung demokrasya na yan? Yung demokrasya na yan pala ay nagmula pa sa grace. Okay? Hindi sa Diyos. Amen! Hindi tao ang masusunod. Hindi tao ang pipili. Dapat mga kapatid, bumalik tayo sa tamang gobyerno. Theocracy ng dapat masunod, kaibigan, ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos at ang Diyos mismo. Kaya mas maganda, Brother Darwin, sa kaharian ng Panginoon. Sa demokrasy, ang daming nasusunod. Sa demokrasy, ang daming batas gawa ng tao. At lalo na yung monarchy, lalo na yung mga hierarchy, mga kapatid. Mayroong mga hari-harian, may mga emperor na ang tao ang nasusunod. Kaya gusto ko kayong kumbinsihin. Hindi tayo kawawa, hindi tayo piman, mga kapatid. Sa kaharian ng Diyos tayo, sa kaharian ng Diyos, hallelujah! Hallelujah! Isa lang ang nasusunod. Hindi tayo malilito. Ang batas ay walang pinipili. Handa na ba kayo, mga kapatid? Sa ibang mga gobyerno, sila ay naglilingkod para sa kanilang boss, para sa kanilang Panginoon. Yun ang mga gobyerno, mga kapatid. Sila yung yumayaman. Makinig kayong lahat. Dito sa kaharian ng Panginoon, ang Panginoon na nagbigay ng buhay para sa mga tao. Hallelujah! Kaya gusto ko sa kaharian. Hallelujah! Woo! Nakikita ko dito yung mga kakaharian. Masaya sila, mga kapatid. Dito, nagbubulos ng buhay ang mga tao para sa Panginoon. Sa kaharian ng Diyos, ang Panginoon ang nagbubulis ng buhay. I love the kingdom of God, mga kapatid. Amen. I love the kingdom of God.
Shall we say praise the Lord? Ay, nagpapasalamat ako sa Diyos. Amen. Lalo na nung makita ko yung buhay ng mga alagad. Oh, balik tayo dito. Meron ng mga relihiyon noon bago dumating si Jesus Christ. Siyempre yung mga nauna, feeling sila yung tama. Yan ang tukso eh. Kaming nauna. Kaming tama. Pwedeng ikaw yung nauna. Pwedeng ikaw din yung naunang mali. Amen. Kami mas marami kami, pastor. Kaya kami yung tama. Pwede din. Kayo din yung maraming mali. Dahil sa Biblia, hindi paramihan. Hindi paunahan. Ang mahalaga sa Biblia, tayo ay makasunod sa mga batas at alituntunin ng Panginoon. Shall we say praise the Lord? Kaya masarap sa kaharian ng Panginoon. Amen. Gusto bang makarinig ng magandang pakinggan, mga kapatid? Masarap pakinggan ito. Sa kaharian ng Diyos, pantay-pantay ang lahat. Sa paningin ng hari, pantay-pantay ang lahat dahil isa lang ang namumuno. Official, walang ganon na official, walang ganon doon. Walang yabangan doon, mga kapatid, Brother Ole. Walang ganon, official. Binoto ka lang, mga kapatid, dito tayo sa demokrasy. Hindi yan sa Panginoon. Hallelujah! Dito tayo sa Panginoon dahil iisa lang ang batas, mga kapatid. Lahat ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Amen. Kaya kung may nasasabi kayo sa bawat gobyerno, humahanap kayo ng patas. Kung totoo yan, dito kayo sa kaharian ng Panginoon. Pantay ang lahat, mga kapatid. Yung hatol sa bagong convert ay hatol sa matagal na. Amen. Amen. Hindi ibig sabihin ang matagal na ay hindi pa rin hatol, mga kapatid, yun hindi. Dahil napakaganda sa kaharian ng Panginoon, pantay ang lahat, mga kapatid. I want to live in the kingdom of God. Purihin ang Panginoon. Amen. Masarap dito, mga kapatid. Amen. Wala naman ako nabalitaan nagko-complain sa tax, mga kapatid. Napapansin nyo ba? Matagal na kasi ako hindi nag-Jollibee, mga kapatid eh. Sino yung nag-Jollibee dito kanina, kahapon? Brother Darwin, lagi yata sa Jollibee ito eh. Wala tayong complain sa tax. Amen. Yung lupa natin kinatitirahan. Actually, makinig kayong lahat. Nagtatax ka na, lalo pag kumuha ka ng sidula. Tapos pag bumili ka, ayan, sa resibo mo, merong value added tax. Makinig kayong lahat, ha? Makinig kayong lahat. Walang umaangal. 12%! Kapay gasto. O mo kasi dahil, hindi kidi, gatang ka nga gatang. Bili ka pa rin naman ng bili, wala kang angal. Amen! Dahil gusto ng tao yung demokrasya. Dahil masusunod yung gusto nilang buhay. Masusunod yung gusto nilang gawin at desisyon. Kaya kahit mahirap, kahit pinapahirapan sila ng kapwa nila tao, wala silang angal dahil at least nagagawa ko yung gusto ko. Pagdating dito, mga kapatid, sa kingdom of God. Amen. Maraming umaangal. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Kailangan maglingkod sa Diyos.
Kailangan nandoon sa gawain. Kailangan may ministry. Pati bulag dito, binibigyan namin ng ministry, Pastor. Wala na tayo sa dating relihiyon na tayong nasusunod. Amen. Lahat tayo ay katawan ni Kristo at wala akong pakialam kung anong kaya mong gawin at hindi kayang gawin. Ang alam ko, kapag katawan ka ni Kristo, meron kang bahagi, may magagawa ka sa katawan ng Panginoon. Wala akong pakialam kung anong pagkapansanan natin, mga kapatid. Ang nire-respeto ko, yung pagtawag sa'yo ng Diyos na meron kang bahagi sa paglilingkod sa Panginoon. Shall we say praise the Lord? Dahil dito maglilingkod tayo sa Diyos. May mga offering, may mga pledges, maraming umaangal, pero tayo din naman ang kakain. Pledge, Pastor, oo, maghanda tayo ng pledge natin, magsiselebrate tayo sa December, mga kapatid. Magpapakasaya tayo na ano man ang nangyari sa ating buhay, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. At nagbibigay tayo ng tithes and offering. Amen. Amen. Bakit ako mahihiya? Sa Panginoon yon. At ang sabi ng Panginoon, pag binigay mo yung para sa Panginoon, ang Diyos ay magpapala sa iyo. Yung 12% walang umaangal. Alam ng Diyos, walang umaangal sa 12%. Pagdating sa 10%, Brother Benilio, baka umaangal ka. May mali. Nabulag pa rin tayo ng kaaway pag ganon. Amen. Na ang totoo, kung kaya nilang gawin ang mga malalaking bagay at dakilang bagay sa hindi naman Panginoon na namatay sa kanila at tutulong sa kanila, hindi ba mas magandang maglingkod at magpagamit sa Panginoon na totoong mabuti, tapat, dakila, makapangyarihan at punong-puno ng unawa? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Ang problema, ayaw namin, Panginoon, Pastor Jan, sa paglilingkod sa kaharian. Baka meron dito, ha? Ayaw namin dyan. Kaya nga, napipilitan lang ako, Pastor, eh. Tingnan mo naman yung palakpak ko. Di ba? Pansin naman, Pastor, di ba? Napipilitan lang ako. Tingnan mo, hindi ako nakikinig. Kasi napipilitan ako. Pero tingnan mo, ha? Tingnan mo. Ayaw natin, no? Tingin mo na kayo dito, mga kapatid. Ayaw natin sa kaharian ng Diyos, pupunta tayo sa demokrasya. Kinig kayong lahat. Pero pag nagkaroon na tayo ng problema, hello? Nandiyan pa ba kayo? Pag nagkaroon tayo ng matinding pangangailangan, gusto natin yung Diyos para sa kaharian, ay Diyos din natin ngayon. Naliligaw talaga tayo ng kaisipan pag ganyan. Na nung makita natin sa Biblia na ang Diyos ay mabuti sa mga anak niya, tayo na wala sa Panginoon, gusto din natin na ang Diyos ay mabuti din sa atin. Na nung makita natin na ang Panginoon ay makapangyarihan sa kanyang kaharian, gusto natin wala tayo sa kaharian, pero gusto mo magtrabaho din yung Diyos sa pamilya mo, sa anak mo, sa business mo. Gusto mo din ganon. May problema, mga kapatid. Amen. Dahil kung gusto mo na ang may kontrol ng buhay mo, pamilya mo, lahat ng meron sa iyo ay pagpanain ng kamay ng Diyos, ang kailangan mo gawin ay pumunta ka kung saan nandoon ang paghahari at kapangyarihan ng Diyos sa kaharian ng Diyos. Ayusin natin ito, mga kapatid. Ako, hindi na ako basta-basta mananalangin ngayon. May mga tao, naaalala ka na lang, lalapitan ka na lang, at magiging mabait na lang sa Diyos kapag mayroong pangangailangan. Pero pag wala, nandun sila sa kaharian nila.
Pag nagka-problema, Pastor, yung Panginoon mo nga, di ba mali? Ang laki ng pagkakamali. Dahil tingnan ninyo, makinig kayo ba? I feel the Holy Ghost. Nagkakaroon lang ng kapangyarihan ng demonyo at sanglibutan sa tao na mahal ng Diyos kung yung tao ay lalabas sa rule ng Panginoon. Mag-ingat kayong lahat. Nagkakaroon ng kapangyarihan ng demonyo sa mga tao na mahal ng Diyos kung yung tao ay lalabas sa rules ng Panginoon. Kaya, makinig kayo, kaya nga sabi ni Lord, seek ye first the kingdom of God. Mga anak na pinanganak minsan, ipanganak kayo ulit. At pag pinanganak kayo sa kaharian, hallelujah, kapag ang Diyos ang naghahari, walang ibang maghahari kung hindi ang Panginoon. Walang bisa ang kapangyarihan ng kaaway kung ikaw ay nasa kaharian ng Diyos. Kung ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, sabi ng Biblia, Pastor, nagkakasakit ka naman Pastor, nagkakaproblema ka naman okay lang. Ang mahalaga ng loob ako, hindi galing sa kaaway, kung hindi ang sabi ng Biblia, hallelujah. And we know that all things work together for good. Pag nasa kaharian ka ng Panginoon, Katrina, lahat ng mangyayari sa buhay mo ay sa ikagaganda ng iyong buhay. Kaya yung mga lumalabas sa kaharian ng Panginoon, padan dati problema, ang buyo na dino tinagkapuanan nan, rimwar kayo kami. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, ako ang tunay na puno. Kayo ang mga sanga. Tulungan tayo ng Diyos. Minsan kasi pag nabaptize tayo, okay na kaharian na Panginoon, Pastor. Hindi. Ang sanga na hindi nagbubunga. Inaalis. Kaya gusto mong manatili sa kaharian, maging mabunga tayong Kristiyano. Punong-puno ng pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, pananampalataya, pagtitiis, pagsusumikap, pagpapakumbaba. Kaya tingnan niyo yung mga walang bunga, wala na sila. Dahil hindi tayo nag-alis, kung nag-aalis. Pero itong maganda mga kapatid, pero sabi ng Panginoon, sa mga sangang nagbubunga, nililinisan ng Panginoon para lalo pang maging babunga. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Ang gusto niya ikaw manatili ka pa rin sa puno niya hanggat ikaw ay nagbubunga. Ay sabihin mo doon, puspusin mo ng banal na Espiritu, Panginoon. I need the fruit of the Spirit. Praise the name of the Lord. Magkakaroon lang ng kapangyarihan sa iyo ang kaaway pag lumabas ka sa kaharian ng Panginoon. Amen. So we say, praise the Lord. Huwag kayong malungkot. Wala naman tayong planong aalis Amen. Hallelujah. Ibig sabihin sa kaharian ng Panginoon, walang kontrol ang kaaway, mga kapatid.
Kaya anong January 2025, mga kapatid, naramdaman na yan ang kaaway dito Hindi siya mapakali. Kailangan akong maalis, mga kapatid, dahil mawawalan na siya ng kapangyarihan. Dahil gumawa sila ng paraan, Brother Darwin, para maalis ako dahil alam ng kaaway kung sino ang kadahilan, mga kapatid, na maging hadlang. Dahil ang nandito ang mga ngaral na ito, mga kapatid, dadalhin ko pa rin ang kalooban ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, upang ang kaaway ay walang magawa sa mga tao makapasok sa tahanan ng Panginoon. Praise God! Kaya, nung wala tayo sa Panginoon, pinaglalaroan tayo ng demonyo. Yung masama, okay. Yung mali, mabuti. Amen! Yung hindi dapat, pwede na. Nakakalungkot, mga kapatid. Hindi pwede yan dito. May nasusunod na Panginoon. Hindi pwede yan dito. Sa Panginoon, ang mabuti ay mabuti. Ang masama ay masama. Hallelujah! Sa Panginoon, ang tama ay tama. Ang mali ay mali kahit sino ka pa. Ay makinig kayo, Brother Darwin. Sa galing ng demonyo, kontrolado niya yung mga gobyerno. Tingnan ninyo government is to make order. Pero nagigira. Bansa sa bansa may paggigira. At ito yung nakakalungkot sa lahat, mga kapatid. Mahirap lunukin itong sasabihin ko sa inyo. Minsan nakapasok na siya sa mga relihiyon. Mag-ingat kayo. Maraming nangangaral ng Biblia. Pero ang paraan ng pagsunod ay paraan pa rin ng mga tao at demokrasya. Hindi po pwede yun dito, mga kapatid. Dito, sir, hindi kami nag-i-elect dito ng official. Ako'y sumasangguni sa Panginoon na nananalangin, nagpapalinis ng puso at ilagay mo sa aking puso, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nakakaalam ng mga motibo. Ikaw ang Diyos na nakakakilala, hindi sa simbahan, kahit sa labas ng bahay nila. Ikaw ang Diyos na nakakakita ng mga lalang ng mga puso. Kaya nga noon may nagsuggest, Pastor, no, na doon yung mga pastor, di ba pwede na ilagay na lang yung pangalan at hayaan natin ang Diyos ang pipili? Oh, ayaw nila. Ayaw nila. Baka hindi yung pangalan nila yung ibigay ng Diyos. Ang gusto nila, yung piliin sila ng mga kakilala nila para sigurado sila yung mamumuno. Sawa na tayo sa government, mga kapatid, ng sanglibutan. Amen. Pero ang sabi ng Biblia, Brother Darwin, bumuboto pa rin si pastor. Dahil sabi ng Bible, sumunod pa rin tayo. So ag-renew tayo ti lisensya. Ag-renew tayo ti luglugan tayo. Tapno, hindi tayo magkaroon ng aberya. Dahil siyempre, pag hindi ka nakalisensya, magdebate kayo doon. Maganda kung may lisensya ka, pakita mo, alis ka na. Di ba? Pero may mga bagay, sabi ng Biblia, na hindi pwedeng masunod ang mga tao. Na nung pinipigilan nila yung mga alagad, ay pangaral ang katuwiran, ipangalan ang kaharian, at ipangaral ang pangalan ng Panginoon. Sabi nila, op. Nagpasakop sila. Nung kinulong sila Pedro, nagpasakop sila sa gobyerno. Hindi sila nakibaka, hindi sila nakiganon. Nagpasakop sila. Pero pagdating sa pagsunod, sabi nila, binabawalan nyo kaming mangaral. Sabi nila, magpapasakop kami sa gobyerno. Pero sabi nila, hindi kami susunod sa mga tao
kung hindi sa nag-iisang Panginoong Jesucristo. Kaya magpapasakop tayo sa batas. Pero huwag kayong maliligaw. Iisa lang ang susundin natin, mga kapatid. Amen. Hindi tayo maliligaw. Iisa lang ang hari natin. Iisa lang ang Panginoon natin. Hindi tayo maguguluhan. Iisa lang ang susundin natin. Hallelujah. Ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya huwag sana. Amen. Ang hirap mo. Halika na dito, Sister Claire. Dito tayo sa kaharian. Ayaw ko, Pastor. Ayaw ko. Kaso nagka-problema, Pastor. Available ka ba, Pastor? Bakit? Nagka-problema ako, Pastor. Dahil nakikita kasi nila, pag binasa niyo yung Biblia, pag tinignan mo yung mga anak ng Diyos, ang bilis ng pagkilos ng Panginoon, ang tulong ng Diyos nandoon. Ang tanong ko, gusto mo ganun din ang Diyos sa buhay mo? Ang tanong ko, saan ka kaharian nabubuhay? Saan ka kaharian naglilingkod? Dahil sa kaharian ng Diyos, amen! Kahit hindi ka na nga humiling dito Dahil ang sabi ng hari dito, mga kapatid, hindi nyo ba alam na bago ka palang manalangin, ay alam na ng Panginoon ang iyong mga kailangan? Alam niyo anong mga pinihingi ko dito? Para sa kaluluwa, kaharian ng Panginoon, kaluwalhatian ng Diyos. Yan lang hinihiling ko, kaligtasan ng mga tao, ang church. Dahil yung pangangailangan ko, kayang ibigay ng Diyos. Mabuti ang Diyos. Baligtadin natin. Pag wala tayo sa kaharian ng Diyos, hindi natin hihilingin ang para sa church, Brother Darwin. Hindi ako maniwala. Yung mga hindi nagsisimba, alangan naman ang hilingin nila, Lord, i-bless mo si Pastor, i-bless mo yung church, iligtas mo yung kapitbahay ko, hanak mamati di jay. Anak na mamati. Ganito ang panalangin ng wala sa kaharian. Handa na ba kayo? Huwag kayong masaktan, ha? Ganito ang panalangin ng wala sa kaharian. Lord, ingatan mo kami. Iyan mo kami sa kapahamakan. Bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. I-bless mo ko ng sasakyan, ng ganito, ng ganyan, ng ganyan. I-bless mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami sa lahat ng umaapi sa amin, Panginoon. Ganyan. Gusto mo lagi na, parang ikaw na lang ang may Diyos dito. Pero ulitin ko, kahit ganyan ka humingi, kung sa ibang kaharian ka naglilingkod, ibang Panginoon ang tutulong sa'yo. Kaya huwag kayong mainggit bakit sila yumayaman, bakit gumaganda yung buhay nila. Kung wala sila sa kaharian, huwag kayong mainggit dahil hindi yung Diyos sa atin ang tumutulong sa kanila. Ibang Panginoon sa ating mga kapatid. Hayaan natin ang Panginoon na magpala. Hayaan natin ang Diyos ang magbigay. Hayaan natin ang Diyos ang gagawa. Kahit anong panalangin mo dito, labas sa kaharian ng Panginoon, kung ibang Panginoon at kaharian ang pinaglilingkuran mo, hindi mo makitang kamay ng makapangyarihan sa lahat na hari ng mga hari. Hallelujah. Kaya tinatawag tayo muli, mga kapatid. Brother Darwin, tinatawag ka ng Diyos. Dito tayo sa kaharian ng Panginoon, na kung saan dito yung tunay na nakakaalam ng pangangailangan natin, dito yung gumawa sa atin, dito yung nakakaalam ng lahat, dito yung totoong makakatulong sa iyo, dito yung totoong mag-aalala sa iyo, dito yung totoong nagmamahal sa iyo, dito yung totoong na mabuti sa buhay mo. Gusto nyo ng halimbawa? Bago tayo magtapos, alas 11 na, mga kapatid. Gusto nyo ng halimbawa? Brother Darwin, mayroong mayaman na bata sa Biblia. Sa Matthew 19, lumapit sa Panginoon, sa hari ng mga hari. Sabi, Panginoon, paano ko tamasahin? Maganda na yung buhay niya sa mundo eh. Ay, ang sabi niya, my next goal is this, to have a better life
afterlife here. Dapat ganun tayo mga kapatid. Kaya kung mahirap ang buhay natin dito, doon tayo maglasa. Makinig kayo, kung magandang buhay mo sa mundo, nasain pa rin natin mas magandang buhay doon sa buhay na walang hanggan. So we say, praise the Lord! Ang sabi ng mayaman, okay na yung buhay ko dito sa mundo. Na-enjoy ko na, mayaman eh. Ang sabi, Lord, paano ko tamasahin ang buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoon, sundin mo at gampanan mo ang batas na ito. Sinabi ng Panginoon. Ang sabi ng taong mayaman, makinig kayo, sabi ng taong mayaman, nagawa ko na yan mula pa nung bata ako. Sabi niya, ano pang kulang? Sabi ng Panginoon, itong kulang sa'yo. Gusto mo ng magandang buhay doon? Gusto mong yumaman doon? Minsan may mga tao, hindi naman talaga nila gustong pumasok doon kung kunadalaan. Anda kaya't yapod mo nga bumanang kung kunadalaan. Tahan na dito'y tipod mo nga panagbanang, mga kapatid. Ang mga tao dito'y naghihirap, nananakawan, namamatay, nasisira ang mga ari-arian dito. Lupod mo nga kinabanang kaya tayo dijay, kung naniya ako, hindi nananakaw, hindi nasisira, walang kukuha. Ang sabi ng Panginoon, itinda mo lahat ng ari-arian mo, ibigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Ang sabi ng Biblia, Brother Darwin, umuwi yung bata. Ay iba pala, malungkot no? Dahil akala nila ang utos ng Panginoon ay pahirap sa kanila. Na ang totoo, baka pala kaya sinasabi ng Panginoon, bilin ay pamigay mo yung kayamanan mo dahil baka may nagtatangka sa buhay mo dahil sa kayamanan mo. Makinig kayong lahat. Hindi lang masasamang tao minsan na nagtatangka sa buhay ninyo. Minsan kahit mga kamag-anak, mga anak, mga kapamilya, pag nasilaw sila ng kaaway, mga kapatid, maraming pwedeng gawin, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, itinda mo yan. At dito, magkaroon ka ng tunay na buhay. At hindi lang tunay na buhay. Pag namatay ka, ikaw ay mayaman sa kaharian ng Diyos. Pero siya ay malungkot na umuwi. Bakit? Matagal pa naman yun, sabi niya. At dito kasi ako nasanay, Pastor. Nasanay ako dito. Amen. Tutulungan tayo ng Diyos sa umagang ito. May nararamdaman ako dito, dinadala ng Panginoon sa linya ng Diyos. Anak, pinapaalalahanan ka ng Panginoon, you are a people of the kingdom. Anak, kung may masusunod sa iyo, anak, walang iba kung hindi ang Panginoon. Kung may masusunod sa iyo, ang salita ng Diyos. Kung meron kang pakikinggan, ang tinig ng Espiritu Santo, lumabas tayo sa government ng mga tao at bumalik tayo sa kaharian ng Diyos na sila ang matuwid na maghahari sa ating mga buhay. Purihin ang Panginoon. Amen. When we were born spiritually, mga kapatid, hallelujah, we are born in the kingdom, hallelujah. And that makes us a people of the kingdom. Ang kailangan mo lang gawin, ipanganak ka muli sa pamamagitan ng Espiritu na kapanganakan upang matiyak mo sa araw na ito, Panginoon, ako pa ba ay mamamayan ng kaharian? Pag naramdaman mo Holy Ghost na kapatid, yan ay seal, yan ay tapat, na ikaw ay kasama. Hallelujah. Praise God. Kumay tayong lahat, mga kapatid. May kinakausap ang Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus. Brother Darwin, pagdating sa eskwelahan, masyado tayong masunurin. Kung sinabi ng gobyerno, o mag-expire na yung lisensya mo, bago mag-expire, nandun ka na.
Kahit walang pangbayad ng rehistro, inuutangan pa. Dahil naligaw na tayo minsan, ang mahalaga na lang sa buhay na ito, kailangan makasunod tayo sa pamantayan ng mundo dahil hindi tayo makagalaw pag wala kang lisensya. Hindi ako makabiyahe, anak. Hindi ako makatrabaho. Wala akong kikitain. Wala tayong kakainin. Anong nangyayari sa atin? Masyado tayong masunurin sa mga batas. Amen. Masyado tayong masunurin sa mga tao. Hallelujah. Pero ang tama, mga kapatid, amen. Dito tayo sa Panginoon, hallelujah, hallelujah, na tunay na mabuti, na tunay na tapat, na tunay na makapangyarihan, at may magagawa sa buhay natin, mga kapatid. Hiwa-hiwalay sila, mga Asher, hiwa-hiwalay sila. Huwag sila dikit-dikit, para praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, but our citizenship is in heaven. And we eagerly await to a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Nganda tayo. Nganda tayo. Makipag-ili tayo sa langit. Hallelujah. We belong to the kingdom, mga kapatid. Hallelujah. Tayo ay mamamayan. Hallelujah! Ng kaharian ng Panginoon. Hallelujah. Kaya walang pag-aalala sa umagang ito. Tanggalin mo yung alalahanin mo. Nararamdaman ko may mga nag-aalala dito. Anong sasabihin nila sa akin? Baka may gagawin sila sa akin, kapatid. Makinig ka. Wala kang ibang dapat pakinggan. Kung hindi ang hari ng kaharian. Kung ikaw ay mamamayan ng kaharian. Walang ibang masusunod. Walang ibang pakikinggan. In the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Nararamdaman ko mayroong bumabalik sa Espiritu. Hallelujah! Lord, Lord, ayaw kong mawala. Gusto ko pagkarian mo. Hallelujah! Oh, I feel the Holy Ghost. Hallelujah! May hinihila ang Panginoon. May tinatawag ang Diyos. Come on, hallelujah! People of the kingdom, open your mouth. Hallelujah! You know your king, hallelujah. You know your king. Tatayaw mo tayo niyari. O tataw si Pagarian. Lord, patawarin mo ako sa ilaw. Patawarin mo ako kung nagiging sunod-sunod ako sa mga tao. Patawarin mo ako, Panginoon. Kung nakakasunod ako sa ibang kaharian. Pero sa araw na ito, pinalaya ko ng salita mo. Pinalaya ko ng Espiritu na kailangan ikaw lamang. Ikaw lamang. Hallelujah! At sasabihin mo, Lord, mananatili ako sa kaharian. Hindi ako maliligaw, isa lang ang hari. Mabuti ang hari. Mabuti ang batas. Maganda ang batas. Maganda ang maglingkod sa kaharian. Bakit? Bakit ka naglilingkod? Because you are a people of the kingdom. You are the people of the kingdom. Oh yes! Huwag kang malungkot. Hallelujah! Pinalaya ka ng Panginoon. Pinalaya ka ng Diyos. Gawin mo ang kalooban ng Panginoon. Gawin mo ang salita ng Panginoon. Gawin mo ang utos ng Espiritu Santo.
Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Kapatid, you are a people of the kingdom. Huwag kang pumayag na kung kani-kanino kaniyan ka maglilingkod. Huwag kang pumayag, kapatid, na kung kani-kanino ka susunod. You are a people of the kingdom. Ikaw ay para sa Diyos. Ikaw ay para sa kaharian ng Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Iyan ang Diyos. Lumapit tayo sa Diyos, mga kapatid. Ialay natin ang buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ialay natin ang sarili natin. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Hallelujah. Sa kaharian ng Diyos, hindi ka ang mamamatay. Sa kaharian ng Diyos, ay magbibigay ng buhay para sa iyo. Hallelujah! Ganyan kabuti ang Panginoon sa kaharian ng Diyos. Oh yes! Huwag mong pigilan ang sarili mo. Ito ang tamang oras para ayusin ang lahat. Ito ang tamang panahon. Ito ang tamang panahon. Hallelujah. Na minsan, ang galing nating awitin yung isang awit. Pero ba totoo bang nauunawaan natin ang awit na ito? Hallelujah. Pwede ka mabiyak na gumitara. Hallelujah. May kinakausap ang Panginoon. Uuwi ka na hindi ka na nasunurin sa ibang mga kaharian. Uuwi ka na merong kaharian sa buhay mo na may Diyos na gagawa, na may Diyos na tutulong. Hallelujah! I feel the Holy Ghost! I feel the Holy Ghost! Hallelujah! I feel the presence of the King! I feel the presence of the King! Minsan na lang nating awitin ito. Ikaw na Diyos, ika'y walang tulad, ika'y nag-iisa, ikaw lang lalamba. Sa'yo ang awit, tinggil ang tingin, isisigaw sa mundo. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Kailangan namin ang ministry niyo, kapatid ko. Kailangan namin ang ministry niyo. Hallelujah. Sa'yo. Hallelujah. Maglingkod tayo sa Diyos. Hindi pa rin ikaw nagbabago, Panginoon. Sisigaw sa mundo. Ikaw ang tunay. Ikaw ang tunay. Jesus! Ikaw pa rin ang hari! Ikaw pa rin ang hari! Hindi magbabago! Ang salita mo pa rin ang masusunod! Ikaw pa rin ang hari! Ikaw pa rin ang hari! Come on! Hallelujah! Ikaw, Diyos, ika'y hallelujah! I feel the power of the King, hallelujah! I feel the power
Ika'y nag-iisa, ikaw lamang sa'yo, sa'yo, Jesus. Hallelujah! You are a people of the kingdom. You don't belong to the world. You don't belong to Satan. You are a people of the kingdom. You are a people of the kingdom. Awang tunay ay walang katulad. Na'y nag-isa, ikaw lamang